Sa headquarters ng Deneng Pharmaceutical, isang dating empleyado na si John ang sumakay sa elevator at binuksan ang kanyang malita upang ipakita ang isang baril. Sa executive floor, mabilis niyang pinatay ang ilang mga mataas na opisyal at bumalik sa reception, kung saan nakita niya ang pulis. Sinabi ni John na kailangan talagang may gumawa ng isang bagay at pagkatapos ay nag-self-destruct siya. Pagkatapos nito, ipinaliwanag na programa sa balita na ang Deneng Pharmaceutical ay naglalabas ng bagong gamot na nakakuha na ng FDA approval kahit na nagdudulot ito ng mga nakamamatay na side effects na nakapatay na ng 3 tao. Nahaharap ang kumpanya sa isang malaking demanda at bumabagsak ang kanilang stocks kaya't sinusubukan nilang alisin ang lahat ng ebidensya. Si Alan ang nagpasya na kunin ang kaso laban sa kumpanya na lubos na makakaapekto sa kanyang karera. Inatasan niya ang legal assistant na si Tom na asikasuhin ang mga papeles at sa Lunes, kailangan niyang i-update ang kanyang keycard bago pumasok sa opisina dahil ito ay na-reset tuwing katapusan ng linggo. Dahil si John ang kanilang pangunahing testigo at nawala siya, sinabi ni Tom kay Alan na nais niyang idagdag ang mga biktima ng atake sa puso sa kaso ng pharmaceutical, ngunit ipinagbabawal siya ni Alan na gawin. Pagkatapos, tinawag si Tom sa opisina ng isa pang boss upang talakayin ang kaso ng pamilya ng krimen ng Gambizi. Nagpadala si Tom ng memo dahil nais niyang sumali sa kasong iyon, ngunit pinagalitan siya dahil hindi siya nagbibigay ng sapat na pansin sa mga kasong hawak na niya. Pagkatapos, pumunta si Tom sa file room upang ilagay ang file na tinanggihan ni Alan. Binisita siya ng kanyang kasintahan at katrabaho na si Anna. Makalipas ang ilang oras, inanunsyo ni Alan na dahil ang mga server ay bumagsak mula kagabi, maaaring umuwi ang lahat. Bago makaalis si Tom, sinabi ni Alan na nagkaroon siya ng mapanganib na pagkakamali sa memo na isinulat niya kanina kaya tinanggal siya sa trabaho. Sa elevator, sinamahan siya ng isang lalaking hindi niya pa nakita dati. Nang makarating sila sa reception, iniwan ng lalaki ang isang malita sa sahig at isang ibang tao ang kumuha nito bago sumakay din sa elevator na nahanap ni Tom na kainahinala. Pagkatapos suriin kung aling palapag pumunta ang lalaki, sinubukan ni Tom na sundan siya. Ngunit na-reset na ang kanyang keycard. Sinubukan niyang umalis ngunit nakita niyang ang estranghero ay naghihintay ng isang bagay sa labas at nag-alala siya, kaya't humingi siya sa gwardya na i-activate ang elevator para sa kanya. Pagdating niya sa opisina, nadiskubre na ang kanyang katrabaho na si Roger ay nasa desk ni Tom para sa ilang dahilan, kaya tinanong niya ang kanyang kaibigan na buksan ang pinto para sa kanya. Kumilos ng kakaiba si Roger at napansin ni Tom ang file na inilagay niya sa desk. Lalong nagduda, ginawa niyang mag-record ang kanyang telepono at itinago ito sa isang pencil holder. Pagkatapos, patuloy siyang nagtingin sa paligid at nadiskubre ang misteryosong lalaki na nag-aasikaso sa power box. Lumapit ang isa sa mga abogado sa lalaki upang humingi ng ID, hindi naniniwala sa kanya nang sabihin niyang siya ay maintenance. Nang subukan ng abogado na tumawag upang i-verify ang kanyang presensya, kumuha ang lalaki ng baril at pinatay siya. Habang dinala ng pumatay ang katawan upang itago, nagmadali si Tom sa banyo at binuksan ng isang stall upang matuklasan ang katawan ng gwardya. Nang suriin niya ito, na-activate ang toilet sensor na nag-flush, kaya't isinara ni Tom ang pinto at umakyat sa toilet upang magtago. Agad pumasok ang pumatay at hinugasan ang dugo sa kanyang mukha habang kinakausap ang katawan na binanggit na kakailanganin niya ang mga susi. Nakalipat si Tom sa kabilang stall sa pamamagitan ng pag-sneak sa ilalim ng dingding bago kuhanin ng killer ang mga susi, baril, at radyo mula sa katawan. Sinusubukan magtago, umakyat si Tom sa toilet na ito at halos ma-activate ang flushing muli, ngunit sa kabutihang palad, nauna pang na-activate ng killer ang kanyang toilet at hindi narinig si Tom. Pagkatapos, sinira ng killer ang radyo at umalis upang patayin ang fire sprinkler bago pumasok sa file room kung saan nag-install siya ng mga eksplosibo. Samantala, nagmadali si Tom sa break room at natagpuan si Roger, kaya't sinabi niya sa kanya ang tungkol sa killer bago sila magmadali sa elevator. Sa kasamaang palad, hindi ito gumagana, kaya't tumakbo sila pababa sa corridor at sinubukan ng emergency exit. Gayunpaman, nasira na ng killer ang bar at hindi ito mabubuksan, kaya't sila ay natrap. Bumisita sila sa pangunahing lugar at sinubukang gamitin ang computer sa reception, ngunit walang internet. Napansin ni Tom na paparating ang killer kaya't nagtatago ang duo. Ngunit nakita pa rin ng killer na ginamit ang computer at nagkaroon ng pagdududa. Pagkatapos i-disconnect ito, pumasok siya sa desk area na nagpapakita na mayroon din siyang keycard. Kapag wala na siya sa paningin, umalis ang duo mula sa kanilang pinagtataguan upang mag-isip ng ibang paraan. Kinuha ni Tom ang keycard ni Roger at binuksan
binuksan ang pinto sa executive offices upang hanapin si Alan, kaya't ipinadala niya si Roger na hanapin ang kanyang telepono at tawagan ang pulis. Nang i-activate ni Tom ang lock, nahulog ang kanyang jacket at naipit sa pinto. Habang hinahanap ni Tom si Alan, pumunta si Roger sa kanyang desk at ginamit ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit bago niya masabi ang kahit ano, natagpuan siya ng killer at pinilit siyang sabihin na lahat ay ayos. Nakita ito ni Tom sa pamamagitan ng bintana kaya't nagmadali siya sa break room upang makahanap ng kutsilyo. Pagkatapos mag-hang up ni Roger, kumuha ang killer ng kanyang baril at tinanong kung may iba pang nagtatrabaho ng hating gabi. Nagsinungaling si Roger at sinabing siya lang, kaya kinuha ng killer ang isang cable at nagsimulang pisilin siya na na-record lahat ng telepono ni Tom. Pagdating ni Tom, wala nang tao sa desk. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang 911, ngunit naubusan ito ng baterya. Pagkatapos ay konekta ang charger, tumingin siya sa paligid ng opisina at natagpuan ang katawan ni Roger sa kanyang silya. Sa oras na iyon, bumalik ang killer at nakita ang jacket sa pinto, kaya't kinuha ni Tom ang keycard ni Roger at mabilis na nagtago sa closet kung saan nagulat siya sa katawan ng abogado. Samantala, nagsimula ang killer na hilahin ang katawan ni Roger habang tumatawag sa kanyang sariling telepono, nagrereklamo sa isang tao dahil walang sino man ang dapat nasa taas. Biglang nagkaroon ng sapat na charge ang telepono ni Tom upang magsimulang tumunog. Sinuri ng killer ito at pagkatapos alisin ang tawag ni Anna, natuklasan niya ang video ng kanyang pagpatay. Agad niyang tinanggal ito at tiningnan ang mga setting upang hanapin ang pangalan at larawan ni Tom. Nang malaman niyang ito ang may-ari ng jacket, tinawag niya ang pangalan ni Tom, ngunit nanatiling nakatago si Tom sa ilalim ng desk. Pag-alis ng killer, tumakbo si Tom sa ibang opisina at nagsindi ng papel upang subukang i-activate ang fire alarm, ngunit hindi rin ito gumagana. Napansin ni Tom ang isang tao sa opisina sa kalapit na gusali. Gumawa siya ng mas malaking apoy sa loob ng basurahan at itinulak ito laban sa kurtina upang magsimula ng tamang sunog. Nakakuha ito ng atensyon ng kapitbahay at gumawa si Tom ng senadoryas upang hilingin sa kanya na tumawag ng tulong. Sa kasamaang palad, naamoy ng killer ang nasusunog na bagay, kaya't kumuha siya ng fire extinguisher at nagmadali sa sunog. Nakita siya ni Tom at tumakbo palayo bago pumasok ang killer upang patayin ang mga apoy. Pagkatapos ay nagkunwari siyang gumagamit ng telepono upang hindi tumawag ng tulong ang kapitbahay. Pagkalipas ng ilang minuto, umabot si Tom sa reception at ginamit ang computer upang gumawa ng bagong keycard. Halos matuklasan siya ng killer, ngunit inilagay niya ang computer sa sleep mode at nagtago sa ilalim ng desk. Pag-alis ng killer, ni-reset ni Tom ang lahat ng mga lock at ngayon ay hindi na magagamit ng killer ang kanyang card. Pagkatapos, pinatay ni Tom ang karamihan sa mga ilaw sa gusali at nagmadali sa opisina ni Alan. Ngunit natagpuan siyang nakikipag-chat sa isang babae. Nang sandaling iyon, pinutok ng killer ang lock ng opisina, kaya't nagtago si Tom sa likod ng pinto. Mukhang pamilyar ang lalaki kay Alan, ngunit nang ilabas ng babae ang baril, agad siyang pinatay ng killer. Kinuha niya ang baril ng babae at umalis. Sinabihan si Alan na manatili sa kanyang opisina. Nang mag-isa silang dalawa, tinanong ni Tom ang pagkakakilanlan ng babae at sinabi ni Alan na siya ay bahagi ng pamilya Gambizi. Siya ay dapat magpatotoo laban sa kanyang asawa, kaya't tinatayang ipinadala ng mafia ang killer upang patahimikin siya. Nang sandaling iyon, narinig nila ang isang kakaibang tunog at natuklasan na sinusubukan ng killer na pumasok sa file room sa pamamagitan ng pag-hit sa pinto gamit ang palakol, ngunit imposibleng makapasok dahil sa reinforced steel at bulletproof glass. Pagkatapos, sinubukan ni Alan at Tom na tumakas ngunit kinailangang magtago nang marinig nila ang pagdating ng killer. Dumating ang lalaki kasama ang janitor at ginaya ang boses nito. Tinanong si Tom na lumabas o mamamatay siya. Nagduda, tinanong ni Tom kung ano ang palayaw na palaging ginagamit niya para sa janitor at halatang hindi alam ng killer, kaya tinansya ni Tom na patay na ang janitor. Pagkatapos, ibinalik ng kriminal ang mga elevator upang subukang lumabas sila. Sinuri ni Alan at Tom ang corridor at natagpuan ang katawan ng janitor na may not ang nagsasabing panalo ka. Nang sandaling iyon, narinig nila ang telepono na tumutunog at nagmadali sila sa desk, ngunit nagulat si Tom nang makita ang sariling numero na tumatawag. Inisip ni Alan na ito ay isang patibong at sinubukan niyang tumakas na naging sanhi ng pagbaril ng killer sa kanya sa braso. Nagsimula ang duo na tumakbo at hinabol sila ng killer habang patuloy na nagpapaputok kaya't nagtago sila sa isang opisina kung saan maaari nilang i-lock ang pinto. Hindi ito reinforced kaya't ginamit ng kriminal ang palakol upang basagin ito. Pagdating niya sa kanila, papasok na sila sa file room. Sinubukan ni Tom na gamitin ang telepono ng killer upang tumawag ng tulong,
ngunit ito ay protektado ng password. Hawak pa rin ng lalaki ang telepono ni Tom at dahil walang PIN, nag-text siya kay Ana upang hingin na pumunta. Naghahanap ng paraan upang matulungan siya, nagkaroon ng ideya si Tom at nagsimulang gamitin ang copy machine. Sa pagpasok, pinayagan ng killer si Ana at tinutukan siya ng baril, hinihingi ang kanyang telepono upang sirain ito. Nang sandaling iyon, nagpakita si Tom at nag-alok na ipagpalit ang keycard para kay Ana, ngunit hindi kumbinsido ang killer hanggang sa dumating din si Alan upang pamahalaan ang negosasyon. Pagkahulog ng baril, kinuha ni Alan ang card mula sa kriminal, na pinakawalan si Ana ngunit kinuha ang baril ng gwardya. Itinulak siya ni Alan upang iligtas si Ana, kaya't sinuntok siya ng killer at hinayla siya patungo sa file room. Dito, nagreklamo siya na hindi nilinis ni Alan ang opisina, na nangangahulugang nagtatrabaho sila ng magkasama. Matapos ay activate ng killer ang mga eksplosibo, dumating si Tom na may baril, ngunit natuklasan niyang wala ng bala ang kriminal. Gumamit ng pagkakataon si Alan na tumakbo at ang pinto ay nagsara, na nag-iwan sa killer na nakulong sa file room. Sinubukan niyang makalabas gamit ang keycard ngunit hindi ito gumana dahil nagbigay si Tom ng pekeng keycard na ginawa niya gamit ang copy machine. Biglang sumabog ang eksplosibo at nagsimula ng sunog sa mga file shelves. Sinubukan ng killer na patayin ito ngunit walang nagawa at nawalan ng malay dahil sa usok. Pagkatapos, pumasok si Tom at pagkatapos itapon ang baril, pinatay ang apoy sa pamamagitan ng pagtulak sa mga shelves at pagpapabagsak dito. Biglang nagising ang killer at inatake si Tom, kaya't nagkaroon ng laban. Agad na pinatumba ng lalaki si Tom at pumasok si Ana upang tumulong, ngunit nasuntok lamang siya. Ginamit ni Tom ang distraksyon upang suntukin ang lalaki at matapos silang pareho mahulog. Dumating si Alan at pinatay ang killer. Bago mamatay, bamulong ang lalaki ng mga numerong 11 hanggang 22 at kinuha ni Tom ang mga susi mula sa kanyang bulsa. Habang ginagamit ni Ana ang mga susi upang i-activate ang mga elevator, bumalik si Tom sa desks at natagpuan ang case file, kung saan natuklasan niyang nais ng pharmaceutical company na alisin ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos, itinipe ni Tom ang 11 hanggang 22 sa telepono ng killer at binuksan ito upang makuha ang numero ni Alan. Lumabas na si Alan ay binayaran ng pharmaceutical company upang mawalan ng kaso, kaya't inarkila niya ang lalaki upang sirain ang mga file at patayin si Roger. Sinasabi ni Alan na ang mga korporasyon ay mas mapanganib kaysa sa mafia at sinubukang suhulan si Tom, ngunit tinanggihan niya ang pera at umalis na may file. Hindi nais na makulong, nag-self-delete si Alan. Di nagtagal dumating ang pulis, kaya't nagmadali si Tom na umalis kasama si Ana bago sila makita. Sa file room, ang copy machine ay gumagawa ng libu-libong kopya ng mga ebidensya ng kaso. Natuklasan ito ng isang pulis, na nangyari pang siya ang lalaki na nag-iwan ng baril para sa killer. Natagpuan ng opisyal ang telepono ni Tom sa kamay ng killer at agad na tumawag sa isang hitman upang ipadala siya pagkatapos ni Tom upang patahimikin siya.